Ang aklat ng mga hukom ay nagkukwento tungkal sa ginawa ng mga Israelita pagkatapos ng 40 taong paglalakbay sa ilang at ng 16 na taon ng digmaang pananakop. At sa wakas, nananatili na sila sa loob ng lupang pangakong ito na ipinangako ng Diyos kina Abraham, Isaac at Jacob. At matagal nang nananabik ang mga Israelita na makabalik sa lupaing ito. At sa wakas, dumating sila at nabuhay. Ayan, at anong nangyari? At ano ang nangyayari? At ano nga ba talaga ang meron sa lupaing ito? At hindi lang ito basta lupain. Ito ay isang pangako, ngunit hindi ito ay isang lupang natutunan na kumakatawan sa lupang pangako, ang lupain ng mga pagpapala para sa amin. Ito ay umaabot pa nga upang mailapat sa atin bilang ang naibalik na hardin ng Eden, ang hardin ng Eden na kailangang maibalik at ang lupang nais nating mapuntahan. Gayunpaman, ang lupang ito sa mundong ito, sa kasaysayang ito, ay naimpluensyahan at malalim na nakaugat sa kulturang Kanaanita. Natatandaan mo ba ang kulturang Kanaanita? Mula sa Genesis Kabanata 6, Genesis Kabanata 10, ang mga Limerod, ang mga Anakita, ang mga taong napakasama, mga taong lumalaban sa Diyos, mga taong bayani laban sa Diyos. Ito ang mga taong nagsimulang manirahan sa lupaing ito at hanggang sa mismong lupaing ito ay pinagyaman ng kulturang Kenay, relihiyong Kanaanita, mga paniniwala, ideolohiya, paraan ng pamumuhay at para sa mga Israelita na pumasok at huwag maimpluwensyahan nito. O maimpluwensyahan ba sila nito? Malaking tanong iyon. Paano kaya masasakop ng mga Israelita ang lupain? Magiging sila ang may-ari nito. Ngunit masasakop ba nila ang mga minahan? O masasakop ba ang kanilang mga minahan? Habang pinag-isipan natin ito, maari natin itong ilapat sa ating mga sarili habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Og nahibal-on nato pag-ayo nga kining si Kanaan, usa ka anak nga gipanghimaraot gayud ni Noe, tungod sa dili maayo nga gibuhat ni Ham kaniya. At mula roon, makikita natin na ang ugat ng Kanaan ay hindi ganoon kadalisay. Nagsimula ito sa isang sumpa. At gaya ng nabanggit ko noong araw ng Panginoon, ang mga hukom, Kabanata 1 at 2 ay isa lamang panimula. Inaakay tayo nito sa buhay na ito noong panahon ng mga hukom. At ang mga Kabanata 1 at 2 ay karaniwang nagpapakita sa atin og pananako. Paano nakipaglaban ang iba't ibang tribo upang sakupin ang lupain? Kaya't binigyan sila ng mga itinakdang lugar, binigyan sila ng iba't ibang bahagi ng lupain, at sila ay inaakalang lalabas, bawat tribo, upang sakupin ang kanilang sariling rehiyon. At kung paano iyon mangyari, pag-aaralan natin sa susunod na linggo. Ngunit isang bagay na binibigyang diin sa sipi ngayon, ang mababasa natin mula sa Josue 24 hanggang 29. Kaya babalik tayo sa Josue 24 to 29. Ngunit bago iyan, basahin muna naton ang Josue 1-1, ang pinakasimula ng aklat na ito. Ano ang sinasabi nito? At nangyari, pagkamatay ni Josue, na ang mga anak ni Israel ay nagtanong sa Panginoon na nagsasabi, sino ang unang aahon? Para sa amin laban? Ang hari at ako ay lalaban sa kanila. Anong klaseng pakiramdam ang nararamdaman mo kapag nagsisimula ka ng isang libro, nagsisimula ng isang bagong kabanata? At dito ba nagsisimula? Nangyari ito pagkatapos ng pagkamatay ni Josue, kasama ang positibo o negatibo na hindi gaanong maganda ang sinasabi nito, nagsisimula sa kamatayan na pinag-uusapan ang pagkamatay ng isang dakilang pinuno.
Pagkatapos ay papasukin sila sa lupain iyon. At pagkatapos ang tanong, sino ang unang aon para sa atin laban sa mga Kanaaneo? Sino ang lumalaban sa kanila? Positibo o negatibo? Parang alam na alam nilang ginagawa nila. O parang nalilito, naliligaw, at walang pamumuno ang mga ito. At iyan ang pinakasimula ng mga hukom. Pero bago iyon, binasa natin ang Josue 24 to 29. Sinasabi nito, nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na si Josue na anak ni Nun na lingkod ng Panginoon ay namatay na may 110 taong gulang. Muli, sa mga hukom 2:8, sinasabi, si Josue na anak ni Nun na lingkod ng Panginoon ay namatay sa edad na 110. Nakuha mo ba ang punto rito? Ang may akda ng ang mga hukom at mula sa Josue, sa madaling salita, ay may isang bagay na binibigyan diin ang Diyos dito. Ano sa tingin mo? Hulaan mo nang hindi sinasadya, nabasa ko lang ang 3 talata na nagsasabing pagkatapos ng mga bagay na ito, namatay si Josue. Malaking kaganapan ito. Malaking bagay ito. Para sa mga Israelita, isa itong traumatikong pangyayari. At dahil naroon si Joshua, hindi nila alam kung sino ang unang akyat, kung sino ang gagawa ng ano. Nagsisimula na ito. At kapag sinabi niyang ngayon ay dumating na tungkol sa pagkatapos, ang pariralang ito ay madalas gamitin sa lumang tipan. Na yun, nangyari ito pagkatapos ng ganito at ganyang pangyayari o ganito at ganyang bagay. Anong nangyari? Pagkatapos ng ano, Joshua 24:29, sinasabi nito, at nangyari nga pagkatapos ng kano, pagkatapos ng pagkamatay ni Joshua. Pero noon, bago nangyari, ang nangyari ay ito ay naging matigas. Gumawa ng tipan sa Sichem. Okay? At pinatanong niya ang mga tao, sasamba ba kayo sa mga Diyos-Diyosan o sasamba ba kayo sa ating Diyos? Busa, gipapanumpa niya sila og naghimo og kasabutan nga nag-ingon, simbahon namo ang Dios ug dili magsimba og mga Diyos-Diyosan. Pero kapag sinabi niyang, ngayon nangyari ito, pagkatapos, ngayon nangyari ito, ang pariralang ito ay parang isang palatandaan para sa isang bagong kabanata ng kwento. Sa laktod, ang pagsakop sa Kanaan nahitabo ubos ni Josue, ug karon sa iyang kamatayan nagsugod ang kabag-ong yugto. Kaya ipinakikilala ng mga hukom ang isang bagong panahon pagkatapos ng pagkamatay ni Josue. Ang pagkamatay ng ilang tao ay maaaring hindi gaanong mahalaga, ngunit may mga tao sa ating buhay o sa ating kasaysayan na ang pagkamatay ay nagiging napakahalaga at nakakagawa ng napakalaking pagkakaiba sa isang organisasyon, sa isang simbahan, o sa kasaysayan at isang bansa. At pagkatapos ng pagkamatay ng taong iyan, ang bansang o organisasyong iyon ay maaaring umunlad o maglaho pa. Malaki ang pagkakaiba. At ang pagkamatay ni Josue ay isang malaking pangyayari para sa mga Israelita. Bakit? Dahil hindi pa katagal namatay si Moises, tama ba? Marahil wala pang 20 taon na ang nakalipas namatay si Moises. At si Josue ang pumalit at naisip niya, aakain tayo ni Josue papunta sa lupain ng Kanaan at hayaan tayong tulungan tayong manakop, pangungunahan tayo sa pananakop. At pagkatapos ng lahat ng pananakop na iyon, sa wakas, sa ilalim ng pamumunong ito, magtatatag tayo ng isang bansa sa lupain ito at magpapatuloy. Pero pagkatapos, sa kanilang inaasahan, bigla na lang siyang namatay. Bigla na lang may dumating na isa na namang love letter. Ayon nito sa plano ng Diyos, gumit siya ay namatay. Para sa mga tao, malamang na hindi ito para sa pagkamatay ni John Strong.
Kaya ngayon, kailangan na nilang magtatag ng isang bansa. Sa madaling salita, kailangan nilang tapusin ang pananakop at kailangan nilang manirahan at kailangan nilang simulan ang pamumuhay. Ito ang tunay na totoo. Kailangan na nilang simulan ang pamumuhay ngayon. Parang ikaw. Habang tayo ay lumalaki, tayo ay nasa mga teenager at umaasa. Alam mo, pagkatapos kong mag-aral sa unibersidad, magtapos, makahanap ng maayos na trabaho, saka ako lalabas ng bahay at magiging independent. Pero noong 16 na ako, bigla na lang namatay ang mga magulang ko. At ngayon, kailangan kong lumabas sa mundo at alagang bumagsak sa lupa at mabuhay, maghanap ng ikabubuhay. Parang ganoong klaseng pakiramdam. Mao ni sugod sa Josue og mga hukom, Kabanata 1, versikulo 1. Balikan nato si Josue, isa sa mga mayon at nangyari pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon na nagsalita ang Panginoon kay Josue na anak ni Nun na kanyang lingkod na sinasabi, Josue, nagsisimula ang Kabanata 1 sa pagkamatay ng dating pinuno at nagsisimula naman ang mga hukom. Pero ano ang pinagkaiba kay Joshua? Pagkatapos mamatay ni Moises, nagtalaga ang Diyos ng isang partikular na pinuno at sinabi kay Josue, ang anak ng tao, na sinasabi, ito at ito, gawin ito. Pero sa mga hukom, walay kahalili, walang mga kahalili. Parang nakalimutan ang Diyos na magtalagang isa pa. Kaya nga ang mga tao ay nakakaramdam ng matinding pagkaligaw. Kaya ang Josue, Kabanata 1, ay nagsisimula sa pagkamatay ni Moises, ngunit naoron din si Josue. Maaring umasa ang mga tao sa kanya. At sa buong aklat ng Josue, makikita mo si Josue, ang Diyos na nakikipag-usap kay Josue, ang Diyos na gumagawa kasama ni Josue, at si Josue na nakikipagkita sa mga tao. Halos, parang mas mabuti pa ito kaysa kina Moises at Josue sa ginawa niya. Siya ay isang bagong pinuno, napaka-radikal, napaka-makapangyarihan. Naroon siya sa labas at nakikipaglaban sa mga tao. Maayo na lang. Og sa Josue, kawahan og upat, bersikulo 31, nag-ingon kini. Ang Israel nag-alagad sa Ginoo sa tibuok kinabuhi ni Josue ug sa mga ansyano nga nabuhay human kanya. Og nahibaloan nila ang tanang buhat sa Ginoo nga iyang gihimo para sa Israel. Mauto ang katapusang bersikulo. Patungo sa huling bahagi ng Josue. At nagtatapos ito na noong panahon ni Josue, naaalala ang mga tao na naglingkod siya sa Panginoon. Sa Josue ug Hukom 2:7, ang katawan nag-alagad sa Ginoo sa tibuok panahon ni Josue. At sa lahat ng mga aral ng mga matatandang nabuhay pagkatapos ni Josue. Pero hanggang doon na lang. Doon na nagtatapos. At pagkatapos, sa katapusan ng Josue, Josue Kabanata 24, isa pang bagay ang nangyari. May nakakaalam ba? Pagkamatay ni Josue, ano ang kanilang ginawa? Dala nila ang mga buto ni Joseph, hindi ba? At sa wakas ay inilibing nila ang mga buto ni Jose. Ito ay nasa Josue 24, bersikulo 32. Anong pakiramdam mo? Namatay si Josue? Inilibing ang mga buto ni Jose. Ano na ang meron ang mga tao ngayon? Siyempre, ang mga buto ni Jose ay dapat ilibing. Ngunit, kapag nailibing na ang mga buto, wala na silang pisikal na icon. Isang pisikal na paalala para maalala nila ang tipan. Noong dala nila ang mga buto,
Ang mga buto ang paalala. Tandaan, ang mga buto ni Jose matututunan natin sa ikalawang aklat, ngunit sino ang nagsagawa ng mga ito? Sinagawa ni Moises ang mga ipo. Ang mga buto ni Jose ay tungkol sa pag-alala. Alalahanin ang araw ng buto. Naalala ni Jose at sinabi niya, paglabas ninyo, alalahanin ninyo ang aking mga buto. At naalala ni Moises na isagawa ang mga iyon. At ito ay isang paalala para sa mga tao sa tuwing titingnan nila ang mga buto o ang kabaong ni na Joseph. Pinaalalahanan sila. Gayang sinabi ni Jose, magiging mabuti ang Diyos at dadalhin tayo sa lupain ni Jacob. Pero ngayon, nailibing na ang paalalang iyon. Kaya patay na ang pinuno. Nakabaon na ang paalala. At kaya hindi sila ganoon. Ito ay napakaubos. Sino ang namamahala ngayon? Sino ang may pananagutan sa pagpapatuloy nito? Parang biglang natapos ang isang tipan? Usatog sa daloy na ito ng talangkanan sa tipan. Hayahan. Ang tanong ko lang, ganoon ba ang nararamdaman namin? Minsan, nakakalungkot tingnan o marinig ang tungkol sa mga simbahan sa Europa, mga simbahan sa Oksidente. Ngayon, ang ilan sa mga simbahan sa Korea, maraming simbahan sa buong mundo. Ang mga simbahan kung saan hindi nila maaring ipagpatuloy ang pagpapatuloy sa susunod na henerasyon. At madalas naming naririnig sa pamamagitan ni Pastor Philip, talaga rin na nakapunta na siya sa Europa sa iba't ibang simbahan. At sa Estados Unidos, taning ang mga nakatatandang henerasyon na lamang ang natitira. Ang sinusubukang gawin ni Satanas sa ating kasaysayan ng simbahan ay putulin ang daloy na ito. Sa tinuod lang, kumusta naman ang atong henerasyon kalon? Kung doon naman kita ay mga bataon nga anya dihi, unsa naman ang mahitungod sa inyong henerasyon? Kinsa man gayud ang mopadayon ni ini sa umabot? Sa totoo lang, ang ating mga pag-iisip, ang ating mentalidad, ang ating mga saloobin, kapag sinabi pong atin, nagsasalita ako para sa aking sarili. Ikinukumpara ko ito, sinusubukan kong ilapat sa buhay ko. Ano kaya ang mararamdaman ng mga tao nang pumanaw si Josla? Una, noong pumanaw si Moises, ngunit naroon si Josue. Pagkatapos, pumanaw si Josue. At iniisip ko noon ang pagpanaw ng aming nakatatandang pastor, si Reverend Abraham Park. Mabuti ba ito o masama? Masamang tanong ba yan? Hayaan mong maglakas loob akong sabihin sa iyo. Ang akong pagkamatinuod anon, hangtod gayod sa akong mga bugog. Sabi ng katawan ko, mas komportable raw ito. Bakit? Dahil hindi ko na kailangang matakot pa. Dahil hindi ko na kailangang isipin ang tungkol sa isang taong sumisigaw sa likod o sa mukha ko. Hindi ko na kailangan mag-alala. Kailangan ko nang gumising. 4:00 pa naman tuwing madaling araw. Wala na ang taong pinakanakakatakot at nakakatakot na dating nagpapaangat ng ulo ko, di ba? Ngunit ano ang magiging resulta nito? Mga bugal. Ang ilan sa mga pamantayan sa buhay ko ay bumababa at nasisira. At di nagtagal, maging ang pamantayan ng aking pananampalataya ay bumababa. At sa lalong madaling panahon, kahit ang ilan sa mga bagay na hindi dapat mangyari, medyo naging flexible na ito.
At maya-maya, parang, oh, siguro ayos na ngayon. At iniisip ko mula sa aking personal na karanasan, siguro noong panahon ng mga hukom, pagkatapos pumanaw ni Josue, siguro parang naramdaman ng mga tao na, naku, nakakahinga na tayo ng kaunti ngayon. Ngunit ang nais ng Diyos na matupad ay hindi natupad. Patawarin mo ako kung ako ang huli para sa akon. Pero ang sinasabi ko lang, ano ang hitsura ng mga Israelita noon? Iyon mismo ang nangyari. Mas naging bukas ang kanilang isipan. Nung kailangan nila. Kaya bumaba ang kanilang mga pamantayan at naging flexible sila paminsan-minsan. Nag-anyaya iyon ng lahat ng uri ng kadiliman at mga pag-atake. Kaya sila nasangkot sa gulo. Ano ang mangyari kapag nasangkot ka sa gulo? Ano ang gagawin mo kapag nasangkot ka sa gulo? Kapag dumarami ang mga problemang dumarating, saka mo lang ma-realize, Diyos ko, ano ba ang nagawa ko? Kaya't ikaw ay magsisi at muling manalangin. At pagkatapos ay magpapadala ang Diyos ng isang hukom. Dumako tayo sa mga Hurado 2, 18 at 19, 2, 18 at 19 lamang. Nang magtalaga ang Panginoon ng mga hukom para sa kanila, ang Panginoon ay sumasa hukom at iniligtas sila mula sa kamay ng kanilang mga kaaway sa lahat ng mga araw ng hukom. Ngunit nahabag ang Panginoon sa kanilang pagdaing dahil sa mga umapi at nagpahirap sa kanila. Ngunit nangyari nang mamatay ang hukom na sila'y bumalik sa dati nilang landas at gumawa ng higit na kasamaan kaysa sa kanilang mga ninuno sa pagsunod sa ibang mga Diyos upang paglingkuran at yumuyukod sa kanila. Hindi nila tinalikuran ang kanilang mga gawa o ang kanilang matigas na ulong lakad. Anong nangyayari? Kapag sila ay nasa kagipitan, kapag sila ay inaatake, sila ay sumisigaw, sabi ng Diyos, mga hukom. Noong panahon ng mga hurado, ayos lang sila dahil ipinagdarasal sila ng hurado at may humahawak sa kanila. Pero pagkatapos, kapag tapos na ang mga hukom o kapag natapos na ang kanilang oras, bumalik agad sila. Parang rubber band. Hawak mo ang isang goma sa isang kamay at hihilahin mo ang kabilang kamay at bibitawan mo. Ano ang ginagawa ng rubber band? Bumalik agad dito. Ang sentrong puwersang ang puwersang humahawak ng goma ay wala sa kabanalan. Ngunit iyon ay nasa kasalanan. Kaya ito ay isang pansamantalang kabanalan o kabanalan. Kapag sila ay nasa problema lamang, kapag kailangan nila ang Diyos, kapag mas naroon ang paghatol, sila ay umaarte na banal o lumalapit upang manalangin at lahat ng iyon. Pero nang maging maayos na ang lahat at mas komportable na sila, bumalik sila sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan at naglingkod sa ibang mga Diyos. Kaya hindi ito katulad noong panahon ni Josue kung saan patuloy silang naglilingkod sa Panginoon. Paulit-ulit lang iyon. Paulit-ulit lang. Wala naging tuloy-tuloy. Ito ay mga yugto ng panahon kung saan pansamantala nilang sinamba ang Diyos at pinaglingkuran siya. At iyan ang gusto kong isipin natin habang iniisip natin ang buhay natin ngayon. Ang buhay ko ba ay patuloy na naglingkod sa Diyos? O ito ba ay nakasentro semento? Pansamantala lang ba ito? At pagkatapos, kapag dumating ang problema, babalik ako sa Diyos? Kapag naging komportable na ako, alis ako at babalik?
At isang bagay na ang mga taong ito sinisisi. Ang isang dahilan, sabi nila, ay dahil sa kakulangan ng isang pinuno. Sino ang sinisisi nila? Sabi nila, dahil walang hari, ganito'y ang buhay natin. Dahil walang hari noon, sino ang sinisisi nila? Sinisisi nila ang Diyos. Diyos ko, hindi ka nagtalagang ibang pinuno, kaya pala ang daming problema. Ngunit tingnan mo, sinasabi ng Diyos sa Juda sa sipi ngayon, mga Hukom 1, mga talata 2 at 3. Mga Hukom 1, talata 2 at 3. Sinabi ng Panginoon, Juda, Shagwa, narito, ibinigay ko na ang lupain sa iyong kamay. Gipahibalo o gingina niya karon ang matag sa mga tribo sa pagpadayon sa paglakaw. Kailangan nating malaman ang mga panahon. Balikan natin at isipon ang panahon ni Abraham. Noong panahon ni Abraham, siya lamang ang naniniwala sa Diyos. Isa siyang soul starter. Isa siyang tagapanguna. Kaya kinailangan niyang simulan ang kislap na ito. Ang kislap na ito ng pananampalataya. Kaya kinahanglan niyang makahanap ng isang taong maaring tumugon sa tawag ng Diyos tungkol sa pananampalataya. At iyon ay si Abraham, ang iisang kaluluwa, iisang tao. At kaya si Abraham, noong panahon ni Abraham, ang laban na ito, ang pakikibakang ito, at ang gawain ay ang lumabas sa makasalanang gawain at makasalanang lugar at tanggapin ang tawag ng Diyos at tumugon sa tawag ng Diyos sa pamamagitan ng pagbangon at pag-alis. Noong panahon ni Isaac, ang gawain ni Isaac ay manahin ang pananampalataya ng ama at ipagpatuloy ito sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod. Kaya si Isaac ay kumakatawan, si Abraham ang tumanggap nito, ngunit si Isaac ang kawing sa mga sumunod na henerasyon. Bagamat hindi ito natanggap ni Isaac, lalo na ang insidente sa Genesis 22, ang insidente sa bundok Moria. Bagamat hindi ito direktang natanggap ni Isaac mula sa Diyos, mayroon siyang sapat na pananampalataya upang sumunod. Kaya siya ay naging isang kawing. At dahil dito, si Jacob, noong panahon ni Jacob, ay kinailangan niyang lumaban. Kailangan niyang maniwala sa tipang ito ng napakalakas at matatag na kailangan niyang isakripisyo ang buong buhay niya, sa madaling salita, para lamang ipaglaban ang tipang ito. At makikita mo itong lumalaki. Maraming sakit at paghihirap ang makikita mo sa buhay ni Jacob. Ngunit sa pamamagitan ng paghihirap at sakit na iyon, siya ay lumalago at hindi lamang lumalago ang kanyang pananampalataya, kundi lumalawak din ang Diyos sa 3 henerasyong ito. Lumalawak ang Diyos. Mula ito sa isang tao, kay Abraham, patungo sa isang pamilya, isang malaking pamilya. At pagkatapos ay tinawag niya si Jacob na Israel, ang bansang Europeo, gaya ng ipinangako niya kay Abraham. At sa gayon ay lumawak ito mula sa isang tao patungo sa isang pamilya, patungo sa isang bansa. At si Jose ay isang henerasyon ng kaganapan. Siya ang magiging bunga. Siya ang kailangang pumunta sa lupain ng Kanaan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit si Jose ay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit sa pamamagitan ni Moises, natupad ang pananampalatayang iyon. Kaya si Moises ang nagpasimula. Si Moises ang tagapagdala ng pananampalatayang iyon. Literal na dala ang mga buto ni Jose. Nung panahon ni Josue, binubuod niya ang buong paglalakbay na ito.
Si Josue ang huling nagdala sa mga tao papasok sa lupain ng Kanaan. Ngayon, kung gayon, kumusta naman ang panahon ng mga hukom? Tapos na ba ang kasaysayan ng pagtubos? Tapos na ba ito? Natupad na ba ito ng lubusan? At kaya, mula kay Abraham hanggang kay Josue ay mayroong isang uri ng karaniwang tema na nagaganap at ito'y parang isang baton na ipinasa sa isang henerasyon pagkatapos ng isa pa. Pero parang pagkatapos ni Joshua, wala na ang baton. Nasaan ito? May ilang mga lugar sa Biblia na nangyari ng katulad, ngunit nawala ang kaba ng tipan. Kaya naman, sinusundan nila ang kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan ang sentro ng pagsamba na kumakatawan sa ang presensya ng Diyos at ito ay naglaho. Ngayon, ano ang susundin naton? Naasan ang Diyos? Kaya ano ang ginagawa ang mga tao? Anong dapat nilang gawin? Ano ang hinihiling ng Diyos sa kanila sa panahong ito? Ito ay isang panahon nang hindi nagtalaga ang Diyos ng isang pinuno. Pero panahon iyon kung kailan dapat silang maging mas mature. At ang bawat tribo ay lumalabas upang kumatawan. Kailangan maging katulad ni Jutsana ang bawat tribo. Bawat isa sa atin, bawat sangay nga ating mga simbahan o bawat lokal na simbahan ay kailangang harapin ang, alam mo na, sa isang digmaan, mayroong, anong tawag dito? Isang sundalo na laging may dalang bandila. Tama, upang kumatawan sa bandila, ano ang tawag di Sinyas, bandila, watawat. Kung ang banner na iyon ay mahulog, natalo ang kupunan na iyon, ang kupunan na iyon, talo ang bansang iyon sa labanan. Kaya kapag nanonood akong mga pelikula, kapag ikaw, hindi pa ako nasangkot sa labanan, pero kapag nanonood akong mga pelikula, kapag bumagsak ang taong may dalang bandila, ang susunod na lalaki ay kailangang buhatin ang bandila at umalis. Kahit barilin sila o mamatay, pinoprotektahan nila ang bandila, ang pambansang bandila. Gayon din, sino ngayon ang kukuha ng bandilang iyan? Lahat noong panahon ng mga hukom, sinasabi nila, sino ang bubuhat ng bandila? Iyan ang tanong ni Juma. Sino ang hahakyat? Si Joshua ang may hawak ng bandila. Natumba siya, namatay. Sino ang susunod? At sa ngayon, nakababa na ba ang bandila sa kasaysayang ito ng kilusan ng mga bansa o sa henerasyong ito ng Kristyanismo? Isipin mo, sa Singapore, nakataas ba ang bandila? At nagpapatuloy ba tayo sa pagmartsa? O nakababa na ba ang bandila sa lupa? Kung oo, sino ang kukuha nito? Parang iniiwasan ng lahat at ipinagpipinginan. Sino ang nangunguna? At sinasabi ng Diyos, sa panahon ng mga hukom, bawat tribo ay buhati ng inyong bandila at ngayon ay pumunta sa inyong mga lugar at simulan ang pagkatawan sa bayan ng Diyos. At kailangan ipakita at maging patunay na bawat tribo na ang Diyos ay mas magaling kaysa sa mga Kanaanita. Gayang ipinangako ng Diyos kina Abraham, Isaac at Jacob. Sa pamamagitan ni na Josue at Caleb, patuloy na sinasabi ng Diyos, lilipulin ko ang mga Kananita para sa inyo. At ang tribo ang kailangang pumunta at tuparin iyon. Hindi pa ito natutupad. Kailangan nilang umakyat at gawin ito. Walay ng mga dalilan, mga matatanda na tayo. Tulad ng halimbawang nabanggit ko kanina, kung ang mga magulang ay maagang pumanaw ng hindi inihanda ang kanilang mga anak, ang una, kapatid o bawat bata, kailangan magising at mapagtanto na wala ka ng mga magulang na lalabas at kikitang pera para sa imo.
Ibig sabihin, kailangan mong gumising, bumangon, at lumabas para gumawa ng isang bagay. At ganon nagsisimula ang mga hurado. Parang pakiramdam nila ay naging ulila sila. Sinasabi ng Diyos, Juda, umakyat ka, hamok ka muna. Kayo ang tribo ng hari, maharlikang tribo, at kayo ang malaking tribo. Kaya kailangan mong pumunta o ipakita sa iba pang mga tribo kung paano ito ginagawa. Kung magtatagumpay ka, ang iba sa kanila ay magiging motibado na umakyat at lumaban din. At sabi niya, sa perpektong panahonan, ibinigay ko na ito sa iyo sa iyong mga kamay. Kaya umakyat ka na. Ito ay ngayon. Hindi tayo maaring umupo lang at sabihing, naku, wala na riyan ang senior pastor para mangulit o sumigaw sa atin. Hindi ko basta-basta magawa ang kahit ano. Hindi. Tayo ang dapat sumigaw sa ating mga sarili ngayon. Kailangan nating maging mas mature ngayon at sabihing, sige, kailangan nating gumising at simulan ito. Hindi tayo maaaring maghintay na may mangyari o kung ano paman. May ibang taong pupunta at mangunguna sa atin. Kailangan nating gumising at lumaki at kailangan nating kunin ang aklat na ito, ang Bibliyang ito at ang Ibanghelyong ito at sumulong. Hindi ko alam kung naintindihan mo na at nakuha mo na ang pahiwatig, pero ito na ang konklusyon. Si Josue, ang pangalang Josue, ang susi. Hebreyo, Ursan na Husos, Yeshua. Pareho lang ang pangalan. Pagkatapos, ito ang panahon ng mga hukom na pinag-usapan. Pagkatapos ng panahon ni Josue, pagkatapos umalis ni Josue. Kailangang lumabas ang 12 tribo at sakupin ang lupain. Pagkaalis ni Jesus, 12 alagad ang natitira. Nalibog og nahadlok sila. Apan miingon si Jesus, pabilin sa Jerusalem hangtod madawat ang Espiritu Santo, ay hapakang mulakaw. Ano ang ginuha ng mga disipulo? Lumabas sila sa iba't ibang paraan. At nang sila'y lumabas, matapos matanggap ang Espiritu Santo, kanilang nalupig ang iba't ibang mga taong iyon. Nangaral si Pedro, at 3,000 katao ang nagbalik loob, 5,000 katao ang nagbalik loob. Iyan ang pananakop. Yun ang nangyari. Tingnan mo, noong panahon ng mga hukom, hindi nila ginawa iyon ng tama. Pero noong panahon ni Jesus, ginawa nila ito. Unse kalaan, nadawat, nabasa, o nakadawat sila sa Espiritu Santo, human na sila. Pero noong panahon ng mga hukom, lahat ay masyadong tama. Ginawa ng bawat isa ang tama sa kanilang sariling panig. Sinusunod lang ng lahat kung ano talaga ang gusto nilang gawin, sa madaling salita. Sa kanila, mayroon silang sarili nilang agenda. Ngayon, habang kailangan nating lumabas at humayo kasama ang Diyos at ang Ebanghelyo, mayroon ba tayong sariling ayenda? Ginagawa ba natin ito ayon sa akong iniisip, sa iniisip nating tama, naton lahat? O tayo ba ay sinanay ng tama upang maunawaan kung ano ang tamang daan? At upang tayo ay makaunawa, kailangan natin ang banal na espiritu. Kailangan maging leader ang lahat. Hindi ko sinasabing kailangan maging ulo ang lahat. Pero lahat ay kailangan maging ang mananakbo. Kunin ang banner at tumakbo. Paano tayo magiging pinunong magagamit ng Diyos? Ang pinunong kayang gawin ang sa tingin ng Diyos ay tama, sa halip na ang sa tingin ko ay tama.
Isipin natin kung paano pinipili ng Diyos ang kanyang mga pinuno. At dalangin ko na ang lahat ng narito ay maging pinuno sa huling panahon na pipiliin ng Diyos. Isipin natin ang dalawang tao, isa mula sa bawat testamento. Lumang tipan, isipin natin si Moises. Ano ang kinailangang gawin ng Diyos kay Moises? Para gawin siyang pinuno. Nagulat ang Diyos hangtod nahimo siyang pinuno. Bakit? Bobo ba ang Diyos? O tana? Dahil 80. Kung sinabi sa kanyang Diyos sa edad na 40, mas marami pa sana siyang magawa. Si Moises ay mas malakas, mas mabilis, at mas masigasig. Bakit pa niya kinailangan maghintay hanggang 80? Dahil handa na si Moises? Ano ba? Handa na si Moises na maging pinuno ng mga Israelita sa edad na 40 at sinubukan pa nga niya. Pero bakit hinayaan ng Diyos na tumakas siya papunta sa ilang ng Midian at maghintay doon ng 40 taon? Ano sa palagay mo, kung ikaw si Moises, ano sa palagay mo ang magiging katulad mo pagkatapos ng 40 taong paninirahan sa ilang ng Midian na nanggaalaga ng mga kawan? Sa totoo lang, malulunod ako. Magkakaroon ako ng mahabang buhok, mahabang bigote at balbas, alam mo na, tapos kakainin ko pa. Kalimtan mo na ang buhay ko. Wala akong pakialam. Dati may gusto akong gawin at inilagay ako ng Diyos sa ilang, sa mga liblib na lugar. At ako'y naghintay, 40 taon. Alam kong matanda na ako. Inom lang ako tapos mamamatay na ako. Sa totoo lang, gaon talaga ang maramdaman ko. Ngunit hinihintay ng Diyos na gawin iyon ni Moises. Gipaabot sa Diyos nga itugyan ni Moises iyang mga ambisyon o kadasig o mawadan pagani og kusog. At iniisip, hindi ko kaya. Binugbog niya ang Ehipsyo at ang Israelitang iyon. Dahil masigasig siya, dahil inakala niyang may gagawin siya. Naghihintay ang Diyos hanggang sa maging malinaw at malinis ang sisidlan. Anumang adyendang tao, sigasig ng tao, kasakiman o ambisyon ng tao, hinihintay niya hanggang sa ito ay mawala. Nasa Diyos ang lahat ng oras na kailangan niya. Siya ay naghihintay ng 6,000 taon na ngayon. Kaya niya pang maghintay ng mas matagal. Maghintay siya sa akin. Hanggang sasabihin natin, Diyos. Pero sa totoo lang, wala na akong pakialam. Hanggat magagamit mo ako, magiging maayos ako. Sa bagong tugon, gihisgutan ni Apostol Pablo ang kadasig sa pagbuhat sa buluhaton sa Diyos. Gilutos niya ang mga Kristiyano kay nagtuo siya nga mauto ang saktong pagi sa pag-alagad sa Diyos. Siguro sa pagkakataong ito ay ayaw nang maghintay ng Diyos, kaya't binigyan niya siya ng mga matingkad na ilaw at binulag siya. At dumaan siya sa mabilis na daan at hinayaan niyang si Saul ang magpatuloy sa lahat. At naririnig naton na alam pa nga naton ang pag-amin ni Apostol Pablo, nasa akin ang lahat. Mayroon akong ganoong edukasyon, mayroon akong pinagmulan, mayroon akong angkan, mayroon akong pera, mayroon akong pagkamamayan, mayroon ako ng lahat. Pero itinuring kong kalokohan ang lahat ng iyon. Ito ang Pilipos Kabanata 3, tama ba? Itinuring kong kalokohan ang lahat ng iyon. Binawi niya ang sarili. Sa madaling salita, lahat ng kalokohan niya, itinapon niya agad. At siya ay naging isang malinis na sisidlan. At doon ito sinimulang gamitin ng Diyos. Pagkatapos niyan,
Ibig kong sabihin, sa palagay ko, nabanggit ko na ito dati, hindi sana maganda para sa Diyos na gamitin ang pagkamamayan, pinagmulan, alam mo, isa siyang rabay, magagamit niya ang kanyang titulo, katayuan, magagamit niya ang lahat, ngunit pinili ng Diyos na huwag gamitin ang alinman sa mga iyon. Mga tol, zero credit line ng status. Zero, di ba? At hindi na niya nawala ang lahat ng koneksyon at mga kaibigang ito. At ang kayang hitsura, ang kayang paningin, ang kayang kalusugan ay nawala lahat. Pagkatapos ay sinimulan siyang gamitin ng Diyos. Kaya hindi natin masasabing, nako, hindi pa ako sapat na malusog. O dahil masyado na akong matanda. O dahil hindi na ako makakita ng maayos. Dahil hindi ako marunong gumamit mo ng computer. Lahat ng dahilan na yan, sabi ng Diyos, ay kalokohan. Sabi ng Diyos, gusto ko malinis na sisidlan. Ngayon ay nabubuhay tayo sa isang mundo, sa isang panahon na halos kapareho ng panahon ng mga hukom. Kung hindi tayo mag-iingat, babalik tayo agad sa mga luma at simpleng pamamaraan o pamamaraan ng mundo. Sa panahong ito, sino kaya ang makakatayo ng maayos? Sino ang magiging isa na kayang malaman kung ano ang tama sa mali? Sino naman ang magsasabing, sige, kukunin ko na. Ako'y sasalakay at laban sa mga Kanaano. Dalangin ko na ang lahat ng narito ay maging ang uod na iyon, ang sisidlan na hinihintay ng Diyos na gamiton. Sa Biblia, sa aklat ng Diyos, mayroon lamang dalawang panig. Ang kaniyang panid o hindi sa kanyang panid. Kaya ito o iyon, walang gitnang landas. Kaya dalangin ko na sana ay makapagdesisyon ang lahat ng nandito kung saang panig ako papanig. Magiging medyo relax na ba ako? Medyo mas komportable? Tulad ni Pastor Sam? Nahihiya akong ibahagi at aminin sa iyo ang aking pinagdaanan. At siyempre, nagsisi ako at ngayon ay narito na ako. Pero sa totoo lang, sa pisikal na aspeto, kapag wala na ang malaking leyon sa likod ng iyong ulo na laging nagbabantay sa iyo, pakiramdam mo ay, oh, magre-relax muna ako ng kaunti. Pero pagkatapos, ang pagre-relax na iyon, ang kagaanan na iyon, ay bumababagab sa imo. At iyon ang naging dahilan para mag-slide palayo ng ilang sandali. Kaya kailangan nating laging gumising at sabihin, okay, hindi tayo karapat-dapat. Hindi ko maarang pangalanan ang sinuman. Kailangan kong gumising at maging si Joshua. Kailangan kong maging si Moises. Kailangan kong maging si Moises. Okay lang? Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, naway magpasalamat ka sa pagpapahintulot mo sa amin na pagnilayan ang sitwasyon. Sa aklat ng simbahan ay kung paano ang mga taong nawawala at kung gaano kalaki ang kasalanan ng mga panahong iyon. At Ama, lubos naming may ugnay ang aming buhay at ang aming kapaligiran dito. Ngunit, Ama, dahil lamang sa hindi namin makita si Jesus gamit ang aming mga mata, dahil lamang sa hindi ka namin makita gamit ang aming mga pisikal na mata, hindi ibig sabihin na wala ka rito. Hindi ibig sabihin na hindi ka nabuhay. Kaya naman, Ama, tulungan mo kaming maging mas alerto at gising sa espiritual at tulungan mo kaming maging sensitibo sa iyong pangangailangan sa panahong ito. At Ama, sana'y payagan mo kami tulad ng isang posibleng
Sabi ni Pablo, dapat natong ipaglaban ang atong mga katawan sa pagsunod upang tayo'y makabangon mula sa ating katamaran, upang tayo'y makabangon mula sa ating karamdaman, upang tayo'y makabangon mula sa ating kadiliman at depresyon. At simulan mong lumakad ng pasulong, dala ang bandila ng iyong salita, dala ang ebanghelyo sa aming mga kamay upang matupad ang iyong kalooban. At iniwan mo na sa bawat tribo ang responsibilidad na tapusin ang huling gawain iyon. Gayon din, nagbigay ka sa mga disipulo upang tapusin ang sinimulan ni Jesus. At naniniwala kami na sa huling panahon na ito ay ibinigay mo sa bawat simbahan at sa bawat isa sa amin upang tapusin ang iyong gawain sa huling panahon. Kaya Ama, tulungan mo kaming maging ang mga taong hahawak sa gawaing ito at susulong at tuparin ito. Bigyan mo kaming motibasyon nga iyan. Bigyan mo kami ng sigasigan iyan. At Ama, hindi ang sigasig ng tao, kundi ang sa iyo. Kasama ang iyong sigasig, kasama ang iyong sigasig, at kasama ang iyong karunungan, tulungan mo kaming sumulong. Tulungan mo kaming tulungan ang bawat miyembro ng Zion Church at lahat ng narito na maging isang malinis na sisidlan na magagamit mo sa huling panahon na ito. Maraming salamat po, Ama, sa iyong biyaya. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat. Itinataas namin ang handog na ito sa iyo. Hinaot madawat nimo og matubag ang imong gikinahanglan. Sa ngalan ni Jesus kami nag-ampo. Amen.